Morning mga ka-farmers. Narito tayo ngayon sa panibagong video natin. Sa araw na ito ay papakita ko sa inyo ang aking itinanim na Madre de Agua. Ito yung itinanim nating Madre de Agua. At ito ay isang buwan na mga ka-farmers na ating naitanim. Sa kasalukuyan ay marami ng dahon itong ating Madre de Agua. Hindi lang isa yung aking itinanim kundi napakarami ito. Ito ay malaki-laki. At nandoon sa unahan meron din tayong Madre de Agua. Tara silipin natin mga ka-farmers. Marami pala tayong tanim dito sa gilid ng ating bahay. Meron tayong malunggay, meron tayong papaya, meron din tayong kamatis. Tinanim ito ng aking nanay. Doon naman sa gilid ng kalsada meron tayong pichay. Tinanim. At malapit nang aanihin yan, ating ilagay sa ating karne. Meron tayong sibuyas. Dito naman, ito yung mas pinakamalaking Madre de Agua na tumubo na at napakarami ng dahon. Isang buwan pa lang ito mga ka-farmers, pero ito na yung dahon niya. Malaki na siya. Dito naman sa taas ay mayroon tayong isa pang tinanim. At ito siya mga ka-farmers. Ating Madre de Agua. Ayan. Meron pa tayong tanim dito na nusok lang natin at nabuhay din. Buhay na yung ating Madre de Agua. Linisan lang natin para bilis tumubo. Ang fertilizer pala na inilalagay ko dito mga ka-farmers ay yung ipot ng ating mga manok. Kaya mabilis siyang lumaki, mabilis tumaba itong ating Madre de Agua. Mahilig nga pala itong Madre de Agua sa mga mababasa na lupa. Pwede nyong itanim sa likod ng mga CR ninyo kung mayroong mga tubig doon. Yan, pwede nyong iusok lang sa tabing sapa. Pwede nyong itanim yan mga ka-farmers. Tanim tayo sa gilid ng aming bahay para meron tayong ipakain sa ating mga kambing, sa ating mga manok, sa ating mga baboy at iba't ibang klaseng hayop. Simple lang ang pagtatanim ng Madre de Agua. Ang mas magandang itanim mga ka-farmers ay yung hindi talaga, kumbaga hindi talaga matanda, kundi yung nandito pa mga ka-farmers, mas bata. Yan yung mas maganda itanim kasi mas mabilis ang tumubo at mabilis umugat. Tingnan nyo naman, napakaganda ng kanyang mga dahon. Ilang buwan pa lang ito na tinanim ko at ganyan nakaganda. Mga ilang buwan mula ngayon, pwede na tayo mag-harvest at pwede na tayo magpakain sa ating mga manok at sa ating mga alagang baboy at mga kambing. So yun lang ang update natin mga ka-farmers. At maraming salamat sa panonood ng aking video. Huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at pakihit na rin ang